Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Ibinaba sa half-mast ang watawat ng Pilipinas sa mga fire station nitong August 18 bilang pagpupugay kay Fire Officer 3 Rumar Mahinay na nasawi sa tunnel rescue operation sa Surigao City. Nakikiisa sa pagluluksa ang mga fire station sa Caraga, kabilang ang Claver Central, Esperanza at Dinagat, habang iba pang BFP stations sa Caraga ay nagbigay pugay sa kanilang fallen colleague. Nasawi ang 41-year-old na miyembro ng Special Rescue Force matapos ang Confined Space Rescue and Retrieval Operation sa Sitio Canlabag, Barangay Kapalayan noong August 17. Isa pang BFP responder ang nasugatan. Nagpaabot naman ng pakikiramay si BFP Officer in Charge, FC Superintendent Wilberto Rico Neil Quan Chu, at kinilala ang kabayanihan at sakripisyo ni Mahinay. Nakiisa rin sa pagluluksa ang provincial government ng Surigao del Norte. 2 minerong na-trap sa tunnel ang nasawi rin sa insidente. Arestado ang 2 police trainee matapos silang ireklamo sa umano'y panggagahasa sa kanilang 25 anyos na babaeng kasamahang trainee sa isang resort sa Hasaan, Misamis Oriental. Batay sa paunang ulat, nagtungo ang mga sangkot sa isang spring resort noong Biyernes, Agosto 14 kung saan umano naganap ang insidente. Ang 2 suspect na edad 27 at 28 ay nasa kustodiya na ng mga otoridad habang nagpapatuloy ang investigasyon at kaukulang legal na proseso. Tiniyak naman ng Misamis Oriental Police Provincial Office na pananagutin nito ang sinumang mapatutunayang nagkasala sa insidente. Kinansela ni Vice President Sara Duterte ang nakatakda niyang personal na biyahe sa Japan mula Agosto 19 hanggang 24, isang araw matapos aprubahan ng Malacanang ang kanyang travel authority. Ayon sa Office of the Vice President, nagbago ang kanyang mga plano kaya hiniling nabawiin ang pahintulot sa kanyang biyahe. Sa isang pahayag sinabi ni Duterte na hindi na tama ang mga ulat tungkol sa kanyang biyahe dahil naipaalam na sa Office of the President ang pagbabago ng kanyang schedule. Hindi naman niya isiniwalat ang dahilan ng kanselasyon o ang kanyang bagong plano. Nagpahayag din ng Vice Presidente ng pagkabahala sa paglalantad ng kanyang schedule sa publiko na aniyay maaaring magdulot ng panganib sa kanyang seguridad. Tugon naman ng palasyo, nararapat lamang na ipabatid sa publiko ang nasabing impormasyon bilang isang public official. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.